At nagbabalik ang PTV Sports sa ating sports banter. Kasama natin ngayon live via Zoom si John Aldwin Cruz, isang physiotherapist at founder ng AC Biomechanics. Good morning, Sir Aldwin. Good morning, Sir John. Hello po, good morning po, Sir Rafael and Sir Darin. Ito, teammate Rap, simula ko na yung pagkatanong, no? Ito, Sir John, para lang sa information ng ating mga teammates, pwede mo bang ikwento, ano ba itong biomechanics? So, yung biomechanics po comes from two words. Bio means life or living things. And yung mechanics, yun yung physics na paano gumagalaw yung objects. For example, yung isang sasakyan, may mechanics yung sasakyan, paano siya tumatakbo. So pag pinagsama mo siya, it simply means how living things move. So for example, yung mga engineers, no, inaaral nila paano lumipad yung mga birds para i-apply sa planes. So yung study na yun yung biomechanics. In our service, we basically deal with how human beings naman move. Very interesting. So ngayon naman po gusto naming malaman kung paano tayo napadpad sa linyang ito. Anong naging inspirasyon nyo, Sir John, kung paano naitatag itong biomechanics clinic? Okay. Ang background ko po kasi is physical therapist. So, bread and butter namin yon. Talagang inaral namin siya sa school. Kaya lang when I graduated, realize ko na limited pa yung knowledge ko and application ng biomechanics sa mga patients ko. So, I was also dealing with some body pains at that time. So, try ko yung isolve. And then, I continued learning. So, search, aral online. And then, I came across this system called Functional Patterns by Naudi Aguilar. So, itong system na to, it aims to solve your body pain and improve yung physical performance by improving yung biomechanics mo as a whole. Okay. Ngayon, nung nakita ko siya, sabi ko, it makes sense to me yung ginagawa dun sa system na yun. And then I wanted to learn more of it. So, nag-sign up ako dun sa isang course back in 2017 dun sa Alabang. And then I applied yung what I've learned doon sa clinic. Kaya lang, nung ina-apply ko siya doon sa dating mga pinapasukan ko, na-realize ko din na hindi ko siya fully ma-apply kasi yung setting nung traditional PT, sabay-sabay din kasi minsan yung mga patients, hindi mo matutukan, and then yung space, usually hindi ganun kalaki. So that's when I knew na I eventually kung gusto kong mag-offer ng ganitong type of service, kailangan ko mag-open ng sarili kong facility. Okay, John, no, gusto lang siguro nating linawin, no, para malinaw sa ating mga teammates. Ano exactly ang services na ino-offer ng inyong clinic at sino yung mga nag-a-avail ng mga services na yan? So, ang ino-offer po namin basically is biomechanics training program. Ito pong training program na to is designed to help you move better by improving yung mga small but very important details sa movement mo. For example, meron ka shoulder pain, no? Titingnan natin kung paano gumagalaw yung shoulder mo in relation to your whole body. Ngayon, yung mga iba-ibang population din yung nag-a-avail ng service namin. From the sedentary, mga elderly, up to dun sa mga high-level athletes or mga nagko-compete. Ito, Sir John, itong biomechanics, I think na-encounter ko na siya during my college days. I interviewed one biomechanics expert din, and sa cycling siya. And then yun nga, nabanggit mo nga, no, kinokorek nila yung mga tamang posture, tamang movement sa pagbabike para hindi ka magkaroon ng injuries or mapagod, ganyan, makapag-preserve ng energy. Pero kung kayo po tatanungin, Sir John, overall, ano po ba ang magandang benefit nitong biomechanics para sa ating mga atleta? So, isa po kasi sa greatest factor na ma-level up po into a high-level athlete yung sarili mo is yung quality of movement mo. So kung gusto mo mag-level up sa sport na
ginagawa mo, aralin mo yung mga small details na yon. And paano mo siya ma-improve, ano yung mga movements na hindi mo kaya, ano yung mga movements na kaya mo. And one of the best ways na ma-discover mo itong mga bagay na to is through this biomechanics assessment. Iba pa rin kasi kapag meron kang tumitingin sa iyo compared dun sa ikaw lang mag-isa. So applicable din po ito hindi lang sa athletes, kundi sa general population din. Kung gusto mong mag-move better and pain-free, tingnan mo kung paano ka gumagalaw. Eto Sir John, base sa mga nagpakonsulta na dyan sa clinic nyo, yung mga athletes and of course other the general population natin, ano ba yung most commonly na nireklamo nila sa inyo na masakit sa kanila, yung balikat mo nila o yung tuhod every time na gumagalaw sila, and ano yung mga ways na ginagawa ninyo para ma-remedyohan yung mga ganong klaseng reklamo ng ating mga Pilipino? Ang most common po is yung mga non-contact injuries na tinatawag. Ito yung mga injuries na wala namang bumangga sa'yo, pero may masakit. Kunwari after ng game, masakit yung likod mo or masakit yung tuhod mo. So ito yung mga non-contact injuries natin. Ngayon, it has lots of things to do with how your body moves in space. Kung, for example, tumatakbo ka, nako-compress ba yung back mo? Nako-compress ba yung, natutwist ba in some ways yung knee mo na hindi siya necessary? So yun yung mga kino-cover po natin sa training program natin. Okay. So Jan, tanong ko lang, nanonood ka ba ng NBA? Apo. Isa sa mga ngayon na mainit na non-contact injuries itong nangyari kay Jason Tatum, no? Sa NBA playoffs. Lumabas na yung kanyang resulta, isa tong Achilles rupture. So palagay nyo, gaano kalaking bagay yun? Kasi di ba itong Achilles rupture, sinasabing ito yung isa sa mga most devastating injuries na pwedeng matamo ng isang atleta. Pero sa advancement po ng sports science ngayon and sa advancement din ng physical therapy, sa tingin niyo po ba, ano yung chances ni Jason Tatum para makarecover and to regain his former form? Malaki naman po yung chance niya bilang siyempre advanced yun sa yung medical service nila dun sa States and sa NBA. Tsaka bata pa po si Jason Tatum. So yung kahit si Kobe nung nagka-Achilles siya, nakabalik pa siya after a few years. So definitely makaka-recover pa naman po si Jason Tatum. Ang maganda pong doon makita din is kung paano nangyari yung injury niya, and siguro tingnan nila as a whole din bukod dun sa Achilles, kasi hindi lang siya most definitely Achilles issue kung paano nag-work yung Achilles niya or yung foot niya in relation to his whole body. Ito, teammate Raf, balik tayo sa mga technical pagdating ito sa biomechanics and sa physiotherapy. Sir John, tanong ko lang, ano ba yung pinagkaiba ng yung traditional na physical therapy and then itong biomechanics, or pwede ba silang mag-work side by side? Okay, dito po sa namin, sa facility, kino-combine po namin siya. Yung, in my personal experience, sa traditional or sa general PT, nung nag-work ako noon sa hospital and clinic, pagka may pain ka kasi, for example, may shoulder pain ka, no? Pag sa traditional, di-deal natin yung shoulder by looking at the shoulder. Or maybe the neck, or sa back, yung mga surrounding areas niya. And then, iti-treat natin yon kapag nawala yung pain, discharge. Now, yung hindi masyadong nakikita doon sa, or in my experience, na hindi namin kino-cover doon is kung paano gumagalaw yung shoulder, for example, in relation to your hip, or in relation to your lumbar spine. Kasi malaki po yung effect nun, yung posture nung lower body mo dun sa magiging posture ng upper body mo, or sa movement ng lower body mo dun sa movement ng upper body mo. So, yung pinagkaiba ng sa biomechanics training program is kahit may shoulder pain ka, i-address natin yung buong katawan mo to address yung shoulder pain.
Right? I'm pretty sure dyan, no, marami kayong ino-offer na latest technology dyan sa clinic nyo. Ano-ano yung mga masasabi nating may pagmamalaki yung cutting-edge technology and state-of-the-art equipment dito sa inyong clinic? Actually, surprisingly, sir, hindi mo kailangan masyado ng technology para ayusin yung biomechanics mo. Ang ginagamit lang namin dito sa clinic is isang manual treadmill. Kung familiar po kayo dun, sir, yung curved treadmill. So yung treadmill na yun, ikaw yung papatakbo doon. Hindi siya tumatakbo on its own. So kung gaano ka kabilis, gano'n lang din siya kabilis. And then, simple smartphone lang to record yung slow-mo running and walking mo, tsaka yung posture mo. And then from there, syempre, apply mo na yung mga biomechanics correction mo para ma-address yung mga dysfunctions mo. Eto, Sir John, huli na And lang then muna. sa training, Sige lang, tuloy lang po, Sir John. Go ahead. sa training po natin, ang ginagamit natin is pulley machine, tsaka itong mga resistance bands. Yun usually. And then mga balls lang, mga usual mga gym equipment. Ayan, ito Sir John, last na lang mula sa amin, mensahe na lang sa ating mga kababayan, sa mga atleta na gusto rin mag-try nitong biomechanics. Imbitahan niyo po sila sa inyong clinic. Okay, we invite you po sa clinic po namin dito sa may Fairview. Kung magagawin po kami, meron po kaming ongoing free assessment from May 13 up to end of May. So kung gusto niyo po improve yung quality of movement niyo, kung meron kayong mga chronic pain or nagdi-deal kayo ng injuries na matagal na hindi nawawala, try niyo po na tingnan yung quality of movement niyo through the biomechanics assessment, and then we'll work from there. Ayan, maraming salamat po. At sana na-enjoy nyo yung ating talakayan dahil na-enjoy po namin, sir. Again, maraming salamat. Ang founder po ng AC Biomechanics, si Sir John Alvin Cruz. Maraming salamat, sir. Thank you, Sir Rafael and Sir Daryl. Salamat po.